Isang magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, mga kasama. At tayo po ay nagbabalik sa ating online Bible study. Nagkaroon po ng ilang mga buwan na tayo po ay hindi nakapag-aral. At pasalamatan natin ng ating Panginoon. Tayo muli nagkaroon ng pagkakataon na tayo po ay magsama-sama virtually upang ating pong pag-usapan ang mga mahalagang katotohanan na natatala po sa banal na kasulatan. At magandang gabi po sa mga kasama natin sa Zoom, sa Facebook Live, at sa lahat po na makakapanood ng ating presentation sa mga darating na oras sa ating pong YouTube channel. At ito po ang inyong lingkod na muling makakasama, Brother Roland de la Paz. At tayo po ngayon ay sama-samang mananalangin. Ama naming banal na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, kami nagpapasalamat sa isang pagkakataon na naman kami inyong inipon upang aming pag-aralan ng inyong mga salita, madagdagan po ang aming kaalaman at maging matibay ang aming pananampalataya habang kami naghihintay sa pangalawang pagparito ng aming Panginoong Hesus. At nawa o Diyos ay yung inyong banal na Espiritu, siyang manguna sa amin ng makalangit na pangunawa ang ipagkaloob. At ito po ang aming dalangin, pagpalain niyo po lahat ng aming mga kasama sa gabing ito, alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa muli po ay welcome sa ating online Bible study at nawa ang patuloy na pag-iingat ng ating Panginoon na siyang sumaatin at ganoon din nating maranasan ng kanyang biyaya at pag-ibig sa araw-araw po nating pamumuhay. So ngayon po tayo ay mag-uumpisa na sa ating pag-aaral at ang ating pong pag-aaral ngayon ay karugtong po ng huli nating pinag-aralan tungkol po dito sa rapture. Is rapture biblical o kaya po is rapture in the Bible part 2? Topic 229 na po tayo at pong nice nyo po i-share ang ating mga topics mula po noong February 28, 2021 hanggang sa panahong kasalukuyan. Maaari lamang po na tunghayan nyo po ang ating YouTube channel, i-search lang Roland de la Paz at marami po kayong mapapanood po doon na mga videos at ito po ay for public sharing. So tayo po ay mag-uumpisa na mga minamahal na kapatid at mga kaibigan. So yung nakalipas natin pinag-aralan ay pinapaliwanag ng tinatawag na dispensationalism ang tinuturo po nilang secret rapture o kaya po ay rapture. At ginamit po nilang Bible verse ay makikita sa Daniel chapter 9 verses 25 patuloy at ito nga po yung tumutukoy po sa 70 weeks na prophecy po sa aklat ni Daniel. At ito po yung kanilang pinresent na tinatawag nating a diagram. So pag-usapan po natin kung paano nila pinapaliwanag ang turo po ng rapture o ng dispensationalism o kaya po itong makikita natin dito po sa ating diagram na ito. So makikita po natin ang umpisa po ng kanilang tinatawag na yung commencement ng tinatawag na 70 weeks ay 445 BC na inamo po sa chapter 2 ng aklat ni Nehemiah o na Nehemiah. So kung meron pong 70 weeks, kung babasahin po natin ang aklat ni Daniel sa chapter 9, ito po natin una ay 7 o 1 week, no? 7 tinatawag na 7 days. And then meron pong tinatawag po na 62 weeks. And then meron pong matitirang or meron pong 7 weeks. And then po meron 62 weeks. Ito po yung 69 weeks. At pagkatapos po merong matitirang 1 week po doon nabubuo sa 70 weeks. So ito po ang kanilang explanation ng kanila pong diagram. So meron pong 7 times 7 dito sa mga tweed 7 weeks na tinatawag na 1 year, 1 day prophecy. Sa Ezekiel chapter 4 verse 6 ay makita po natin merong 49 years. At pareho naman po ang calculation po nila. So ang 69 weeks ay napapalo po sa ang kanyang tinatawag na calculation or interpretation in a prophetical year ay 483 years. Dito po makikita natin, meron kayong nakikita na parang ito pong cross, no? Simbolo ng cross. So pagkatapos po nun,
ay maliwanag naman po sa atin, pagkatapos ng 69 weeks ay meron pong natitirang 1 week para mabuo ang 70 weeks. Pero bago po sila mapunta sa last week o 1 week, 7 years, ay meron po silang nakalagay na church age. Ito po yung sinasabi nilang magkakaroon ng rapture ang church. At pagkatapos po, ay merong tinatawag na tribulation. Yung pong 7 years o kaya yung 1 week ng Daniel chapter 9 ay kanila pong pinapaliwanag na meron pong tribulation o pag-uusig at ito rin po yung revelation o paghahayag ng Antikristo. So ito po ang kanilang interpretation. So makikita nyo dito po sa may rapture ay merong 1 Thessalonians chapter 4 at ito po naman na hinango sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 na sa pagparito ng ating Panginoon ay sa tila ba na tinig ng pakakak at the sound of the trumpet at inalintulad po siya sa isang arkanghel. Pero ito po ang kanilang interpretation ay ito po yung tinatawag na sa panahon ng rapture. Ito nga po yung church age kung saan ay rapture nga po. Ita-translate itong iglesia daw ng ating Panginoon. And then after that ay meron pong pag-uusig o tribulation for 7 years and then mahayag po ang Antikristo. Pagkatapos po na makikita niyo second coming ng ating Panginoon at yung tinatawag na Armageddon. At ito po ay sa ika-6 na salot or 6th plague ng Revelation chapter 6. So 16. So Revelation 16. So sabi po dito, Kingdom Age, meron siyang 1,000 years. And then the Great White Throne sa Revelation 20, New Heaven and New Earth. Ito po ang kanilang diagram sa tinatawag na dispensationalism. No? At ito naman po ang tinatawag nating susunod na diagram po ng Adventism. So dito po sa pinakita nating unang diagram na sang-ayon sa dispensationalism o turo ng dispensationalism ay kung kukumpara po natin dito, ito po sa Adventism ay ito po ay lahat ay prophecy o hula ay nagkaroon na ng fulfillment, natupad na po. So kung ating umpisahan, yung pong kanyang commencement o umpisa ng 70 weeks ay 457 BC, sang-ayon po sa Bible history na ito po ay pagkatapos po ng 3 dekreto ng mga hari sa Ezra chapter 1 and Ezra chapter 6 na sina Cyrus, Darius, and Artaxerxes. 3 dekreto sa for the rebuilding of the walls of Jerusalem even in troublous times at makikita po natin na 457 BC at pagkatapos po meron pong 7 weeks, 62 weeks, and 1 week. Yun po ang subdivision ng 70 weeks na prophecy of Jesus the Messiah. So meron po tayong broken line ng 483 years dahil mahaba-habang panahon po yun, pero after 483 years o kaya po ay 69 weeks, ito po yung anointing of the most holy, ito nga po yung kanyang baptism. At sang-ayon po sa kasaysayan, si Jesus Christ ay nabautismuhan ng AD 27, kaya nga sinasabi ko meron pong fulfillment ang interpretation ng turo ng Adventism compared to dispensationalism na wala pa pong na tinatawag na nagkaroon ng fulfillment. So ngayon po sa loob ng isang taon o isang linggo, at ito nga po ay tumutukoy sa 7 years at in the middle of the week, sabi nga po ng Bible, ay yung pong hain ay magkakaroon ng katuparan. Ito nga po yung kamatayan ni Jesus Christ noong AD 31, ito po ay natupad na rin. And after 3.5 years, para mabuo po yung 7 weeks or 7 years, o 1 week or 7 years rather, ay magtatapos po ito ng AD 34 na ito po yung pagbabato or the stoning of Stephen, the first martyr of tinatawag na New Testament, ay ito nga po yung natupad na rin. And from AD 34 onwards, for 1,810 years ay nahayag po, ay napaabot po ang pabalita sa mga Hentil or Gentiles. So ito pong 70 weeks prophecy of Jesus the Messiah, based on the teaching of the Adventism, ito po ay nagkaroon po ng fulfillment.
Samantalang dito po sa 70 weeks of Daniel, of the book of Daniel, ng dispensationalism, na turo ng dispensationalism, ay wala pong klaro na tinatawag na katuparan o fulfillment. So yan po ang pagkaiba. So dadako po tayo sa coming ni Jesus Christ kasi nga ay sinasabi ng dispensationalism o na sila ay si Jesus Christ ay darating ng ilang beses. Pero sang-ayon sa Bible, ilang beses po darating si Jesus Christ dito po sa mundong ibabaw. So the coming of Jesus Christ in the Bible, ang una po na siya ay sinilang sa sabsaban. When he was born in a manger, Matthew chapter 2 verse 1, now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. So ito po yung a birth of our Lord Jesus Christ in Bethlehem. So ito po yung first coming ni Jesus Christ. At siya nagkatawang tao, naging bata, naging binata, hanggang siya po ay maging adult at siya po ay mamatay doon po sa krus ng Kalbaryo. Yung second coming, kung tutunghayan po natin ng Matthew chapter 24 verse 3, kausap ni Jesus Christ ang kanyang mga alagad. Ang sabi po ng banal na kasulatan, and as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? So dito ang mga alagad malinaw sa kanilang mga kaisipan, ang kanilang katanungan ay ganito po. What shall be the sign of thy coming? Ano ang tanda ng iyong pagparito at ang katapusan ng mundo? So sa makatwid, kasama nila ang senaryo, kasama nila si Kristo ang ating Panginoon. Tinanong nila ang ating Panginoon, na kailan ang iyong muling pagpaparito. In other words, buhay ang kausap nila at naniniwala sa muling pagparito ng ating Panginoon at ang katapusan ng mundo po na ito. So yan po ay maliwanag na nakasaad sa banal na kasulatan. Ang second coming, sinabi ni Jesus Christ, tinanong ng mga disciples niya at ito po ang katuparan sa malapit ng hinaharap na ating pong inaabangan bilang mga mananampalatayang Kristiyano. So sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 and 17 at incidentally ito rin po ang ginagamit po nila na mga talata, no? Yung pong rapture nga sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 nga din ang kanilang Bible verse. So atin pa rin po itong basahin na ating hinahangad in the near future sa second coming ni Jesus Christ, ano po ang magiging kaganapan or event. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. So ito po yung tinatawag po na second coming ni Jesus Christ sa kanyang pangalawang pagparito, yun daw po nangamatay kay Kristo. Now, ibig sabihin ay mga matutuwid na nangamatay kay Kristo, katulad po ni Abel, siya unang namatay. Pangalawa po si Adan o si Eva at lahat po ng mga succeeding generations. So yung nangamatay, bago dumating ang ating Panginoon sa ikalawang pagkakataon, ay babangon daw po silang mauna. Verse 17, then we which are alive, sabi po ni Pablo, merong mga matutuwid na hindi nangatulog kay Kristo o kaya hindi dumanas ng unang kamatayan, remain alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. So sa mga tweets ay sila po daw ay sabay na sasalubong sa alapaap upang salubungin ng ating Panginoon to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So sabi po dito ni Pablo, na sinulat sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 and 17, kapag ay yung tinig ng pakaka na ito'y tumutukoy sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon, ay mabubuhay po. Meron pong resurrection. Pwede nyo tunghayan yung ating pag-aaral sa ating YouTube channel na meron pong title na Resurrection. No, marami pong resurrection actually na tinutukoy doon. So ito naman po tinutukoy ng first resurrection o yung resurrection o pagkabuhay na muli ng lahat ng mga matutuwid. Kaya nga sinabi, the dead in Christ shall rise first. Pagkatapos nga po, yung mga hindi nangatulog o nangamatay na nabubuhay, sa makatwid sila yung matuwid na buhay.
ay kasama po, nasasalubong doon po sa lapaap. At yung pinakahuli po na sinabi, and so shall we ever be with the Lord. So sa mga kapatid ay habang buhay na makakasama na ang ating Panginoon. So ito po ang maliwanag na sinasabi sa Bible. And then sa Revelation chapter 20 verses 5 and 6, ito nga po yung tinutukoy na first resurrection, but the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Yung pong first resurrection, general resurrection, ito po yung first resurrection o resurrection ng lahat ng mga matutuwid na binanggit po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Verse 6 ng Revelation 20. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. Kaya daw po mapalad, no? At banal ang mga naging kabahagi o bahagi po ng unang pagkabuhay na mauli. Bakit po? On such the second death hath no power. So ikalawang kamatayan na tinutukoy po yung dagat-dagatang apoy o impyerno ay wala daw pong kapangyarihan. Sa lahat po ng bumangon o nabuhay na mauli sa unang pagkabuhay na muli o first resurrection. But they shall be priests of God and of Christ and shall reign with Him 1,000 years. So lahat po ng kasama sa first resurrection na nangatulog. Ano po? Ang sabi po ay babangon na muli at makakasama ang ating Panginoon, no? For 1,000 years. Bagamat ay merong binabanggit si Pablo sa verse 17 ng 1 Thessalonians chapter 4 ay na nabubuhay. At maliwanag naman po kung sino yung mga nabubuhay na yon, pwede nyo tunghayan po yung ating tinatawag po na turo sa resurrection at 144,000. Sa turo na yon, ang first resurrection ay tumutukoy po sa great multitude, whereas sa mga nabubuhay ay tumutukoy po sa 144,000 na hindi po natin ipapaliwanag ngayon para hindi maghalo-halo, para lang po natin malaman o ma-distinguish, ma-point out, ma-pinpoint kung sino po yung mga nabubuhay na sinasabi ni Pablo, bagamat sinabi niya, ang ginamit niyang pronoun is we o tayo o kami, no, o kami. So ito po ang mangyayari sa lahat po ng mga makakasama doon po sa first resurrection, and they shall be priests of God and shall reign with Him 1,000 years. So maghahari daw sila ng 1,000 taon na tinatawag nating millennium. So, pagkatapos po ng 1,000 years, anong mangyayari o ng millennium? Ito po yung pangatlong pagparito naman ng ating Panginoon. Anong mangyayari sa event na ito, sa third coming? Alalahanin natin, lahat po ng mga maliligtas, ang unang yung mga nauna ng nangatulog o nangamatay, katulad ni Abel o ni Adan, ay bumangon na po, nag-resurrect na ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 at kabilang sa first resurrection ng Revelation chapter 20 verses 5 and 6. At pagkatapos po, lahat po ng mga maliligtas kasama na ng ating Panginoon, they will ever be, sabi po nga ng verse 17, with the Lord, kasama na niya. And after 1,000 years, ano pong mangyayari? So ito po ang third coming, Revelation chapter 20 verses 7, 8, and 9. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison. Kung babasahin po natin ng first verses o ng Revelation 20, 1 and 2 and 3, ay siya po ay ginapos, tinali, na ibig sabihin po ito'y symbolical na gagapos ni Satanas kasi patay lahat ng mga tao dito po sa mundo. Wala po siyang tutuksuhin kasi lahat ng mga maliligtas ay kasama na po ni Kristo na sumalubong nga sa lapahap sa Kanya. Kaya ngayon ang simbolo po ng bound o kaya ay nakatali at ngayon po siya ay palalayain daw. At siyempre, hindi mo naman makukulong sa literal na kulungan po si Satanas at siya po ay makakatakas din. Pero ito po isang simbolo na wala po siyang matutukso kasi po desolated, sira ang sanlibutan sa panahon na yan dahil po sa 7 huling salot. So verse 8, and shall go out to deceive the nations which are in the 4 quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. So ibig sabihin, ay nagkaroon ng resurrection ang lahat ng mga masasama mula sa panahon ni Cain hanggang sa pagsara ng palugit na hindi tumanggap sa kaligtasan na handog ng ating Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Po. At dito makikita natin sa verse 9, and they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about, and the beloved city and fire came down from God out of heaven and devoured them. So sa makatwid, binuhay po ng ating Panginoon, tinatawag po na second resurrection, dahil ang first resurrection ay lahat ay matuwid, kaya tinawag silang blessed and holy, dahil wala ng kapangyarihan ay kalawang kamatayan o dagat-dagatang apoy. Whereas dito sa verse 9, ay sila po ay, sa verses 7 to 9, sila ay binangon na muli sa verse 8, and then sa verse 9 na sabi po ay ano pong ginawa nila? Kanilang pinalibutan po ang tinatawag po ng mga banal, at ganoon din po ang beloved city or New Jerusalem. Kanila pong tatangkahin na aagawin. Ano daw po nangyari? Fire came down from God out of heaven and devoured them. Ito na po yung ikalawang kamatayan o the second death o yung tinatawag nating hell o yung impyerno. Na ito po ay maliwanag sa Bible in the near future at walang impyerno sa panahon po natin ngayon. So ito po yung nangyayari. Mangyayari. So first coming ni Jesus Christ na siya po nagkatawang tao, siya ay sinilang sa sabsaban sa Bethlehem hanggang siya ay naging kabataan at siya ay naging adult at siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo for our sins. At binigyan tayo ng isa pang palugit o isa pang chance or probation upang tayo makapanumbalik at siya ay makapiling natin. Kung tayo mananagumpay sa pamamagitan ng biyaya, ng pananampalataya, pagpapasakop ng lubusan sa Kanya. And then ano po ang mangyayari? Ang pangalawang pagparito, lahat ay babangon lahat po ng mga nangamatay kay Kristo o yung mga matutuwid. Ang lahat ng masasama ng panahon na yon ay mamamatay dahil po sa 7 last plagues. And then po ay 1,000 years, they will minister together with Jesus Christ in the heavens, and after 1,000 years, ano pong mangyayari? Ikatlong pagparito. Anong gagawin po? Upang hatulan ang lahat po ng mga masasama. Kabilang na po dito ang mga fallen angels at ganun din po si Satanas. So yan po ang tatlong pagparito ng ating Panginoon. Kung isa-summarize po natin ito, so sa panahon natin ngayon, inaantay natin, naabangan natin na second coming. So ngayon, meron pong judgment in heaven na tinatawag po na investigative judgment ng Revelation chapter 14 verses 6 and 7. Yung fear God and yung matakot ka sa Diyos, dahil dumating na ang araw ng paghatol. For the hour of His judgment is come. Yun nga po yung investigative judgment. So merong investigative judgment sa langit ngayon o pagparito ng ating Panginoon, execution of His judgment, executive judgment, it's either na life or death. Kaya yun po ang inaabangan natin. So kapag dumating si Kristo, ayon nga sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 and 17 ay mabubuhay na mauli ang mga matutuwid na nangamatay. Yung lahat ng mga masasama, dahil nga kung merong 7 huling salot, ay lahat ay mamamatay. And then yung mga matuwid na hindi po nasaktan ng 7 huling salot dahil sila'y tumanggap ng tatak ng buhay ng Diyos at sila'y naging matuwid sa harapan ng Diyos at sila po ay matatranslate. Sila din po ay sasalubong sa lapaap katulad ng sinabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 kasama yung mga ibinuhay na mauli at sila po ay sasalubong sa lapaap. And then ito nga po na tinali si Satanas dahil for 1,000 years wala pong tao dito sa mundo. Lahat ng naligtas ay nandun na po sa langit at kanilang pinaglilingkuran ng ating Panginoon. And after 1,000 years, ano po ang mangyayari? Resurrection of the wicked. Lahat ng masasama mula sa panahon po ni Cain hanggang sa panahon po ng palugit o pagsara ng palugit na hindi po nanampalataya kay Kristo, hindi na nagumpay sa sarili, sa kaaway o sa sanlibutan, yan po ay bubuhayin po sila. And then, ayon sa simbolo na ginamit sa Revelation chapter 20, Satan shall be loosed o kaya palalayain, and then Satan and the wicked are all destroyed. Sila po ay will be all destroyed. Sila po ay mamamatay. Puntang kanilang gawin ang New Jerusalem. Alalahanin natin sa pagkakataong ito, hindi po bababa ang New Jerusalem dahil hindi pa po nalilinis ang sanlibutan sa pamamagitan ng apoy. And then pagkatapos po nun, yung po tinatawag na eternity, ito po yung tinatawag na Great White Throne naman ng Revelation 20 na ginamit din po ng mga
nagtuturo o naniniwala sa dispensationalism, meron pong tinatawag na loophole doon po sa 70 weeks po ng Daniel. Dahil meron po silang rapture of the church. Pagkatapos po sa 7 years, the last week of 70 weeks, no po, ang mangyayari, merong tribulation, mahahayag daw po ang Antikristo. Pagkatapos po doon ay darating si Kristo. So merong secret rapture on church at pagkatapos ay tribulation, pagkatapos darating muli si Kristo. Yan po ang turo nila. Pero tingnan natin. So ito po yung diagram ng 1,000 years, first resurrection, the second coming, and the second resurrection, yung pong para po sa lahat ng masasama, and then the holy city descends, bababa, sa bagamat hindi po siya dadapo dito sa lupa. So ito po ang isa pang diagram para naman po ay maalala natin yung mga diagram sa mga nakalipas na panahon na ating pinag-aralan, at itong mga nakalipas na mga slides na ating pinag-aralan. So, meron po siyang 70 weeks ng Daniel chapter 9 na sabi po dito, as a diagram ay Old Testament. Meron pong cross dito. And then the church age, you are here. Nandito raw tayo. So, ito po ang church age na ito. Lahat ng maniniwala daw sa ating Panginoon ay magra-rapture po. Ira-rapture o meta-translate po sila. Parang magre-resurrect din po sila. So Revelation chapter 4 and Revelation chapter 5 na tumutukoy po sa God's throne. So ito po yung ginamit ilang mga Bible verses or chapters. And then after that po, yun nga 1 week na natitira ng 70 weeks dahil nga ay natapos na yung 7 weeks and 62 weeks, ano po mangyayari daw? Ay tribulation for 7 years. Base sa Revelation chapter 6 verse 19. Ito na po yung mga 7 seals. And then return of Christ, Revelation chapter 19 verses 11 to 20, ito po yung nakasakay po ang ating Panginoon sa puting kabayo kasama po mga laksa-laksang angheles. So, and then makikita natin the millennial kingdom or 1,000 years, ang kanila pong ginamit ay Revelation chapter 20 verses 1 to 6. Ito naman po tinatawag ay pinag-usapan natin kanina na tinatawag na millennium. So dito sa panahon na ito, lahat ay ng mga maliligtas ay kasama na ang ating Panginoon. And then dito po kasunod na turo nila ay Great White Throne. So ito po yung Revelation chapter 20 rin na nabanggit natin kanina. Pagkatapos po nito, New Heaven and New Earth o yung eternal state, wala na pong mamamatay. So hindi po dito nagtatapos ang turo po ng dispensationalism. Bakit po? So, ngayon po natin ito. So 3 millennial views, tatlo po yan. So makikita po natin ng pre-millennial, Christ reigns on earth literally for 1,000 years. Literally daw po for 1,000 years. And then second coming, ito po yung millennium na naman. So ito po yung natawag po na church age kanina. Rapture on church. So and then po ay meron po siya pagkatapos ng second coming, meron siyang last judgment after the millennium. Dito po, kalahati po ay napag-usapan na natin sa turong Adventism. So ito pong post-millennial. Post-millennial naman, Christ reigns to the church for 1,000 years. Sabi po dito, ay ushered in by the church. Yun po ulit, no? So kung kanina si Jesus Christ, dito po sa post-millennial, church na naman ang tinutukoy. So ito po ang sinasabi. And then ito pong ikatlo, millennial. Millennial naman, Christ reigns in the church, in the hearts, ito po yung sinasabi of believers, no? And during church age of symbolic 1,000 years. Meron na naman po siyang symbolic na 1,000 years na tinutukoy. Whereas ang sinasabi po ng Bible, sa Revelation chapter 20, yung millennium o 1,000 years, hindi po siya symbolic, kundi ito po ay literal. So meron po silang amillennial or symbolic millennium. So ito po yung 3 millennial views pa po nila. So hindi na po natin masyadong palalawakin ito dahil ito ay napag-usapan na natin. Ang magiging tanong, will Christ return in 2 phases? Si Kristo pa'y darating sa dalawang yugto or 2 chapters, 2 phases. So, i-analyze lang po natin. The dispensationalists teach that the 2 separate stages of Christ's coming are indicated in the Greek. A Greek word. They argue that there will first be the rapture or parousia, the secret coming. Alalahan po natin yun, secret coming. And then 7 years later will be the revelation, apocalypse. 7 years later daw po, yun nga kung natitirang 1 year ng 70 weeks. After 69 weeks or 480 years, merong 83 years, merong natitirang 7 weeks para
magiging 490 years. Dahil nga 70 times 7 ay 490. So ang sabi po dito is coming in power and glory. But actually, instead of the teaching two separate events, the Greek terms are used interchangeably in the Bible. They give no indication of 7-year interval. So ang Bible po sa Daniel chapter 9 at Revelation chapter 20, walang sinasabi pong 7 taon na interval po. Kung di po yung 7 taon na yon ay kasama sa Daniel chapter 9 na tinutukoy po ay yung 70 weeks dahil nga po ay natapos na yung 69 weeks, merong 1 week kung saan sa kalagitnaan po ng 1 week ay mamamatay po si Jesus Christ. At lahat po yan sa turong Adventism ay nagkaroon ng fulfillment, whereas sa turong dispensationalism ay wala pa po itong nagkaroon ng fulfillment. So for example, halimbawa po, Paul uses the word parousia in the famous rapture chapter of 1 of 1 Thessalonians chapter 4, verses 16 and 17. In speaking of the coming of our Lord and our gathering together unto Him, he then goes right on to show that this parousia will destroy the man of sin. So yan po ang paliwanag. Speaking of the Antichrist, Paul says, whom the Lord shall destroy with the brightness of his coming, or parousia again in Greek word. So 2 Thessalonians chapter 2 verse 8. Ito po ang analysis. This text clearly described the coming o yung pagparito ng ating Panginoon na ang Greek word na ginamit po is parousia of Christ as taking place after the reign of the man of sin, not as an escape rapture before the reign of the Antichrist begins. Yan po. So kung gusto nyo pong panoorin yung ating presentation sa Antichrist, pwede nyo pong i-search sa ating YouTube channel at pwede nyo pong panoorin at pwede nyo ikumpara ito. Hindi ko na po palalawakin pa doon sa punto na yon. So ngayon ay ito pong mga talata na binanggit po dito sa 1 Thessalonians and 2 Thessalonians ay ang tinutukoy po naman talaga ang pagparito ng Panginoon ay talagang mamamatay po ang Antikristo na ito naman po ay isang tao. No? Kaya sabi po dito, not an escape rapture before the reign of the Antichrist begins. So wala pong secret rapture bago dumating o mahayag po yung Antikristo. Kaya yan po ang sinasabi po dito. Yung 7 years na sinasabi po ng dispensationalism. So kung ating pong tutungayan 2 Thessalonians chapter 2 verse 8, and then shall that wicked be revealed. Ito nga po yung man of sin o yung pong Antikristo, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth and shall destroy with the brightness of his coming. So yan po ang maliwanag na sinasabi sa second coming ni Jesus Christ, mamamatay na po yung Antikristo. No? Sang-ayon po sa turo ng banal na kasulatan. So the other Greek word na apocalypsis or revelation is used in a way that indicates it is not a separate coming from the time the believers are gathered up. So si Pedro, sabi po niya, be sober and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. 1 Peter chapter 1 verse 13. So ato po ang katanungan. Why would Christians be exhorted to keep hoping to the very end of the world for the grace brought through the revelation of Christ if their real hope was a secret rapture 7 years before the revelation? Bakit po sinasabi po dito, kung tatalgalugin natin, bakit po sinabi po ng Bible na magkaroon kayo ng pag-asa sa pagparito ng ating Panginoon dahil nga po ay mahayag na ang kalwalhatian ng ating Diyos, so sa mga kapatid ay maliligtas na ang maliligtas. Pero dito ang sinasabi na dispensationalism ay bakit kailangan po na maging secret? No? Meron pa silang secret rapture bago po ang paghayag o pagparito ng ating Panginoon. Bakit kailangan maging sekreto po? Samantalang maliwanag ang sinabi ng Bible, maging ni Pedro, na kapag dumating na po yung pag-asa na yon at pagtatapos ng biyaya, ang sabi po dito, mahahayag si Kristo Jesus, ang ating Panginoon Kristo. Sa mga kapatid ay maliligtas na. So sa mga kapatid, wala pong secret po dito. Lahat ay mahahayag. Pero ang turo ng dispensationalism, meron pong secret. So now look at some verses that prove beyond a doubt that the two words, parousia and apocalypsis, refer to the same event. Sa Matthew 24 verse 37, but as the days of Noah were, o si Noah, so shall also the coming, or Greek word, the parousia of the Son of Man be. Luke's account of the same passage says, Luke 17, 26 and 30, as it was in the days of Noah, even thus shall it be the day when the Son of Man is revealed. Kaya,
Nung panahon daw ni Noah at nagkaroon po ng delubyo, ay nahayag po ang kapangyarihan ng ating Panginoon, lahat ng masasama ay nakamatay. Ganon din daw po sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon. Sa mga tweet ay wala na pong iba pang probation o palugit. So this shows that the coming of Christ and the revelation of Christ are the same event. Parehong-pareho po sila. There is absolutely no basis for placing 7 years in between. Wala po yan sa Bible. No? So, ito na lang pong in-underline ko dito sa James chapter 5 verse 7. Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Maging mapagtiis kayo mga kapatid hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Bakit? But why should Christians need to be patient unto the coming of the Lord if there is to be a secret rapture to take them to heaven 7 years before His coming? So ito po yung mga analysis na, analogy din, pwede nyo ikumpara. Bakit kailangan pa ng merong sikreto? Meron darating naman ang ating Panginoon, bakit merong secret rapture? No? At ang pag-asa na inaabangan natin, ang pagparito ng ating Panginoon, na susunduin niya ang lahat po ng mga matutuwid. So yan po ang pwede nating pag-usapan. The 7-year tribulation, dito tayo dadako. So sa in-underline ko na lang po. There is not one single scriptural reference that ties the 7 years to the end of the world or the coming of Christ. Wala po kayong makikita mga kapatid. Lalo na ay kanilang inihayag sa Daniel chapter 9, 22 to 27 po, para medyo makabahaba, na kung ano po ang mga nakasulat doon. Wala po tayong makikita na 7 years na tinatawag po na secret na rapture. No? So most rapturist literature mentions the 7-year tribulation before without offering any Bible proof or explanation. So yung pong church age daw ay ganun nga po, i-rapture po yung iglesia, secret rapture po yon, and then the 7-year tribulation, iayag nga daw po yung Antikristo, and then pagkatapos po na darating ang ating Panginoon. Kaya kung pag-isipan natin mabuti, kumpara po natin mga Bible verses na nanahayag, o na pag-usapan natin, ay malabo po talaga ang turo ng dispensationalism na tinatawag din po nating rapture sa panahon natin ngayon. So again, ito po yung 70 weeks prophecy of Jesus the Messiah na nagkaroon na po ng fulfillment. Na kumpara po doon po sa kanilang diagram ay wala pa pong fulfillment. So dito na po tayo sa sigurado at base po sa banal na kasulatan. Ito nga po yung 1 week na tinutukoy nila. Ito po yung 7 years ng 70 weeks, 69 years, 483 years po yon. Bakit naging 483? 69 times 7, no? 483. Dahil nga 70 weeks yon, merong natitirang 1 week. Anong mangyayari po dito? 1 week is equivalent to 7 years, prophetical years in fulfillment of prophecy. So sa kalagitnaan po, mamamatay si Jesus Christ. At pagkatapos po ay may 3.5 years, another 3.5 years hanggang matapos po yung palugit na binigay po sa Holy City o sa Israel o sa Jerusalem. At ngayon nga po ang total rejection po nila sa ating Panginoon nung batuin po nila si Stephen noong AD 34. Kaya nga po ang ebanghelyo ay napaabot sa mga hentil. Ito po ang 70 weeks ay binigay po ito para sa bayang Israel. At ganoon din upang maihayag po ang sakripisyo o ang kamatayan ng ating Panginoon. At ito po ay nagkaroon na po ng katuparan. Compared to the diagram that was shown before na wala pong fulfillment of biblical basis and scriptural basis at wala po pong fulfillment. So, ito po ang isa. Now mark this fact, 70 weeks were assigned to the Jewish probation. Yun nga po. But Christ appeared as the Messiah after 69 weeks. That leaves the 70th week for Christ to minister before the Jewish probation ended. So what was to happen in the 70th week? So ano pong mangyayari after 69 years, yung 70th week, no? Daniel chapter 9 verse 27, and he shall confirm the covenant with many for 1 week. No? So 1 week na ito ay 7 years. And in the midst of the week, he shall cause a sacrifice and the oblation to cease. So ito daw po kalagitnaan ng 7 years. O noong 31 AD, dahil 27 AD hanggang 34 AD po yun, ng 31 AD, mamamatay po ang ating Panginoon. Na yun nga po ang nangyari. Sang-ayon sa hula, sang-ayon din po sa katuparan. So yun po, no? Maliwanag na maliwanag. Wala pong 7 years
na in between po ng 69 years, walang 7 years na mahahayag ang Antikristo at magkakaroon ng tribulation sa panahon na yon. At ang tribulation na tinutukoy nila, actually, ito po yung sinasabi sa Bible na cause the sacrifice and the oblation to cease. Ito po yung katapat po ng kanilang sinasabing 7 years of tribulation and the revelation of the Antichrist. Pero sabi ng Bible, sa Daniel chapter 9 verse 27, shall cause the sacrifice and oblation to cease. Ang interpretation po ng Adventism, ito yung kamatayan ni Kristo. At namatay po ang paghahain. Bakit po? Dahil si Kristo po ang hain. Sa panahon natin ngayon, hindi na tayo naghahain kasi ay si Kristo nga po ang hain. Di katulad nung panahon po ng mga Israelita, sila ay naghahain dahil hindi pa po namatay si Kristo ng panahon po na yon. Sana po yan ay naging maliwanag. No? So, dito po sa ating pag-aaral, ito po ay tinuro ni John Nelson Darby, no, noong 1850s at 1860s, ang tinatawag ng dispensationalism, na ito po sa ating panahon ngayon ay wala po talagang mababasa sa Bible. So, sa huling bahagi, ang second chance, ito pa po ang medyo mahirap na paniwalaan. Finally, the secret rapturist claim, o yung dispensationalist, claim that during the tribulation, that iyan nga po yung 7 years, no? Pagkatapos ng rapture ng church, tapos 7 years, ito yung tribulation, pagkatapos po, second coming ni Jesus Christ, yun po ang turo nila, will be given another chance to be saved. Magkakaroon pa po ng isa pang pagkakataon or probation na yung hindi naligtas ay maliligtas pa sa mga susunod pang pagkakataon. So, let it be categorically stated that nowhere does Scripture speak of a second chance. Wala pong second probation. Pag nagsara ang palugit, ay maaring ikaw ay maliligtas o hindi. Pero wala nang susunod pa pong palugit na binigay o binanggit sa banal na kasulatan. Nor does the Bible anywhere speak of a people being saved after Jesus comes. Wala na pong maliligtas. Sa second coming ni Jesus Christ, susunduin ang lahat na maliligtas. Yung nangamatay kay Kristo at yung mga nabubuhay nang dumating si Kristo. Pagkatapos po ng 1,000 years, sila ay nasa langit, babalik after 1,000 years upang hatulan ang lahat ng masasama. Pagkatapos po nun ay lilinisin ito sa pamamagitan ng apoy. Pagkatapos po ng Revelation 20 sa Revelation 21, ang chapter po ay tumutukoy sa New Heaven and New Earth. So wala na pong second probation na sinasabi po sa banal na kasulatan or second chance na hindi katulad po ng sinasabi po ng dispensationalists. No? So kaya nga sabi ng Bible, 2 Corinthians chapter 6 verse 2, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Bakit niya po sinabi yun? Kasi bukas makalawa, hindi natin alam kung tayo po ibabawiin ng buhay. Kaya ngayon ang araw ng kaligtasan, mga minamahal. So Revelation chapter 22 verses 11 and 12, ito po yung pagsara ng palugit. He that is unjust, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. And behold, I come quickly, and my reward is with me. So evidently, probation closes just prior to the second advent. So sa katuwid, ang sinasabi po, magsasarang palugit bago po sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon. Kaya nga sa kanyang pangalawang pagparito, it's either na ikaw ay maliligtas o ikaw ay hindi maliligtas. Yan lang po ang sinasabi ng banal na kasulatan. So dito po nagtatapos yung ating pag-aaral sa gabing ito at nawa ay ito po ipaunawa sa atin ng ating Panginoon. No? So this is nothing but personal, this is purely educational at base po sa banal na kasulatan na pinag-aralan po natin. Ang tinatawag po na rapture is not biblical. Yung turo ng dispensationalism ay wala po sa Bible. Walang scriptural basis po yan, kaya maging maingat po tayo. So tayo po ay magwawakas sa isang panalangin. Ama naming banal na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, kami nagpapasalamat sa mga salita na aming napakinggan. Salamat po sa inyong pagpapaliwanag. At nawa ito'y maging malinaw sa aming kaisipan na wala pong ikalawang palugit. Sa pagparito ng aming Panginoon, nawa kami matagpuan na matuwid po ninyo at upang kami makasama sa langit na bayan. At dahil wala na pong isa pang pagkakataon, dahil po ililinisin na ang salibutan na ito sa pamamagitan ng apoy. At naway tulungan niyo po kami na aming maunawaan ito ng araw ng kaligtasan dahil di po namin hawak ang aming buhay
at ang panahon. At naway mahabag po kayo sa amin, tulungan niyo po kami na patuloy kaming makapag-aral upang maging malinaw sa amin ang inyong mga salita at ganoon din po, O Diyos, ang inyong banal na kalooban. Pagpalain niyo po ang programa na ito. Pagpalain niyo po ang among lahat na aming kasama na nanonood sa oras po ito at sa lahat po na makakapanood pa ng mga darating na oras sa aming YouTube channel. At nawa, O Diyos, ang iyong biyaya ang siyang aming maranasan. At nawa, O Diyos, linisin kami sa dugo ng aming Panginoon. Pagkalob niyo sa amin ang pangangailangan sa araw-araw. Ganun din po ang kalusugan na aming inahangad upang patuloy po kaming makapaglingkod sa inyo. Dinadalangin din namin ng mga may karamdaman na way inyong ipuwin sa inyong mapagpalang kamay, kanilang maranasan ng kagalingan. At ito pong aming dalangin yung dinggin, O Diyos, dahil ito'y aming hiniling sa tanging pangalan ng aming Jesus. Amen. Maraming salamat po kayo nakasama sa gabing ito at tayo po'y muling magkikita sa mga darating na panahon. Tuesdays and Thursdays po ang ating online Bible study. At ito po inyong lingkod, Brother Roland de la Paz, at muling nagsasabi, stay safe and God bless, at nagpapaalam na po hanggang sa muli.